Kumusta mga kaibigan? Pag-uusapan natin ngayon ang konsepto ng double jeopardy at ang kontrobersyal na pag-reverse ng acquittal ni dating Senadora Leila de Lima ng Court of Appeals. Bakit nga ba kapag na-acquit ka na, sinasabing tapos na ang laban at hindi ka na dapat ulit husgahan sa parehong kaso? Sa batas may matibay na proteksyon laban sa paulit-ulit na pag-usig, ang tinatawag nating double jeopardy. Pero paano kung mismong korte ang magdesisyong bawiin ang pagpapawalang sala? Ito ang twist sa kaso ni dating Senadora Leila de Lima, kung saan ni-reverse ng Court of Appeals ang acquittal niya sa isa sa mga drug charges. Pero una, ano nga ba talaga ang double jeopardy at bakit ito mahalaga? Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, malinaw ang sinasabi na no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay na-acquit o nahatulan na sa isang kaso, hindi na siya pwedeng litisin muli para sa parehong krimen. Ngunit Hitor, hindi ito ganun kadali. Para mag-apply ang double jeopardy, kailangang matupad ang apat na kondisyon. Una, may formal na complaint o information na isinampa. Pangalawa, ang kaso ay nasa ilalim ng isang korte na may jurisdiction. Pangatlo, na-arraign at nagsimula ang trial. Ikaapat, may final judgment, acquittal o conviction at hindi ito hiniling ng akusado. Kapag lahat ito ay present, ang akusado ay may proteksyon na hindi na siya pwedeng ulitin ang pag-usig sa parehong kaso. Ngunit, may mga bihirang pagkakataon kung kailan maaaring ma-overrule ang acquittal. At dito napapasok ang kaso ni Leila de Lima. Kamakailan, inianunsyo ng Court of Appeals, 8th Division ang desisyong i-reverse o bawiin ang acquittal ni dating Senadora Leila de Lima sa isa sa kanyang tatlong drug-related cases. Ano ang kanilang basehan? Ayon sa CA, nagkulang daw sa paliwanag ang Muntinlupa RTC Branch 204 na pinamunuan ni Judge Abraham Joseph Alcantara. Partikular na tinutukoy ng CA na ang desisyon ng korte ay nakabase lang sa pag-urong ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer Rafael Ragos nang hindi tinukoy kung aling bahagi ng kanyang naunang salaysay ang binawi at kung paano nito naapektuhan ang kabuuang kaso. Ayon sa appellate court, hindi sapat ang ganitong klase ng justification para sa acquittal. Hindi rin ito malinaw kung anong elemento ng krimen ang hindi napatunayan. Dahil dito, pinabura ng CA ang petisyon ng Office of the Solicitor General para sa isang petition for certiorari, isang legal na paraan upang i-appeal ang mga desisyong ginawa ng mababang korte na may sinasabing grave abuse of discretion. Ngayon ang tanong ng marami, hindi ba ito double jeopardy? Ang sagot ay hindi pa. Dahil ayon sa batas, may ilang very limited exceptions kung kailan maaaring ma-overturn ang isang acquittal. Una, kapag ang korte ay nagkaroon ng malinaw at matinding pag-abuso sa kapangyarihan o grave abuse of discretion. Pangalawa, kapag na-deny ang due process sa panig ng prosecution. Pangatlo, kapag halata na ang desisyon ay hindi nakabase sa batas o ebidensya. Sa ganitong mga kaso, maaaring magsampa ang prosecution ng petition for certiorari para questionin ang desisyon ng mababang korte. Hindi para ulitin ang kaso per se, kundi para sabihin sa mas mataas na hukuman na may mali sa mismong proseso. At ito ang argumento ng Office of the Solicitor General, na hindi raw naging sapat ang pagbibigay ng paliwanag ng RTC sa kanilang desisyon at ito ay isang anyo ng grave abuse of discretion. Ang desisyong ito ng CA ay hindi pa final. Pwede pa itong i-appeal ng kampo ni De Lima sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Kung hindi pabor ang resulta, pwedeng dalhin sa Korte Suprema na siyang may huling desisyon. Habang hindi pa ito final and executory, hindi maaaring basta-basta i-detain muli si De Lima. Pero kung sakaling maging final ang reversal at ang kaso ay isang non-bailable offense, may posibilidad na bumalik siya sa dating sitwasyon ng pagkakakulong. Para sa mas malalim na paliwanag sa legalidad ng issue, panoorin natin ang opinyon ng civil at criminal litigator na si Attorney DJ Jimenez. Good evening to you, Attorney. Is this not double jeopardy? Yeah, good evening, sir. For the Well, former secretary? this is a very interesting case because ordinarily, when a person gets acquitted of an offense, double jeopardy would set in. But this is something that isn't new because there are very few cases wherein the Supreme Court would reverse even an acquittal if the prosecution has been deprived of its right to due process or there is grave
abuse of discretion committed by the trial court. And I think without necessarily preempting whatever eventual decision of the Supreme Court on this will be, I think that was the direction of the Office of the Solicitor General, claiming that there was grave abuse of discretion. And so far, although this is, as correctly pointed out, this is not yet final. It could still be subject to a motion for reconsideration, and later on, this could be brought eventually to the Supreme Court. Attorney DJ, correct me if I'm wrong. I'm going to be simplistic and not a lawyer here. Pero base dun sa explanation ng Court of Appeals, parang sloppy lang kasi yung decision eh. Kumbaga, it wasn't written down very specifically which parts of the testimony of Rafael Ragos were recanted, etc., etc. And therefore, hindi rin malinaw kung ano yung na-flip, no? Dun sa mga sinabi. And dun sa mga charges. Am I right in understanding na parang it seems to be kind of procedural or in the way that it was written? Well, actually, it is more than a procedure because no less than our Constitution requires that every decision must be based not only on facts but even the law. So, kailangan po ang decision ng bawat korte ay nililinaw. I think, I haven't read the entire decision, but just listening from reports, no, parang lumalabas na kulangan ang Court of Appeals doon sa naging hatol ng Regional Trial Court, no. Kaya lang beyond this kakulangan, ang magandang issue rito, yun nga, yung issue on double jeopardy. Was the prosecution really was deprived, no, of its right as well to merit a reversal. Kasi ang petition for certiorari, commonly referred to as certiorari, this is not a mere error in appreciation. Kailangan po ito very grievous yung nakomit ng lower court, talagang kahindik-hindik na dapat ibasura. Parang ganun. Kung mere error of appreciation lang or error of law, generally hindi po naglalay ang petition for certiorari. But as I said, at the end of the day, we have to hold our horses, wait until the Supreme Court would eventually rule on this legal issue po. But Attorney, walk us through what will happen here. Is there a possibility that former Senator Laila De Lima could be detained again? And what does this mean for her mandate as a congressman-elect of a ML party list? I don't think this would have any impact on her function as a member of the House of Representatives. Kasi this would still be assailed and eventually it will have to reach the Supreme Court and hindi natin alam eventually kung anong sasabihin. At if the offense, in theory, if the charge is a non-bailable offense, then in theory, of course, ma-revert back siya dun sa prior situation bago nagkaroon ng decision. But as I said, we cannot preempt at this time at saka sub judice po ito So we have to really wait until our courts would, we have to trust the system. But what are the options, Attorney? We have a working court. What are the options of De Lima? Yes. Now Congressman-elect De Lima? Well, of course, she can, her lawyer knows best siguro, no? And definitely mag-motion for reconsideration po yan sila. And if they don't get the desired result, then of course, Supreme Court, which is the final arbiter. Okay, so for now, babalik saan? Sa appellate court? Sa regional trial court? Hindi pa po. Kasi po, ito po hindi pa final. Pwede pa po silang mag-file ng motion for reconsideration at titignan kung sasabihin ng mga justices na, may katwiran yung basis ng kanilang motion for reconsideration. Then the decision that reversed the acquittal can go back to the acquittal. Okay. So MR sa Court of Appeals ang immediate response. Yes. MR in the Court of Appeals. All right, Attorney Jimenez, maraming salamat for your enlightenment on the law.
Salamat din po. Ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Leila de Lima. Ito ay tungkol sa paninimbang ng hustisya, karapatan at kapangyarihan ng Estado. Ang double jeopardy ay pundasyon ng legal na proteksyon sa bawat Pilipino. Pero tulad ng anumang prinsipyo, may mga pagkakataong sinusubok kung paano ito ipatutupad ng makatarungan. Sa huli, ang desisyong mahalaga ay hindi lang kung sino ang nanalo sa korte, kundi kung napanatili ba natin ang tiwala sa ating sistema ng hustisya. Muli, ito ang Insight Fusion, kung saan ang batas at katarungan ay sinisikap naming ipaliwanag sa paraang malinaw at makabuluhan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.